Hi my loves, in this video we will going to have message from your person and love reading, and sabihin natin love energy reading. Okay, this is timeless my loves, and if you feel resonate with my energy, I encourage you to follow our other social media platforms. Sa ating TikTok account, meron po tayong TikTok account, and if you feel resonated with my energy, meron po tayong crafts na available po sa ating shop. The link is in our description box. Okay my loves, let's see the situation first. Young and childhood, recalling. Okay, so dito meron tayong children, meron tayong recalling, reminiscing, memories, returning, and legal. Okay, so this love reading head energy, I also hear and I also feel na ito ay may kinalaman sa kasal na. If you are married, this is for you. And kung meron kayong anak, that is for you. I also hear na kung kayo ay nasa divorce phase ng inyong relationship, this is also for you. So dito, isa sa mga focus ng energy na to ay children. I also hear na merong magbabalik. One of my collectives, maaring feel reminiscing, and especially iniisip din ng kanyang kapartner. So, kung hindi man ikaw yung nagre-reminisce ng mga bagay-bagay, your person are, sabihin natin, reminiscing you right now. They are returning to memories na experience nyo with each other. And I also hear na kung meron man sa inyo yung tinakbuhan or tinalikuran ang responsibilidad, I also hear na right now they are thinking about that. Kasi dito, meron dito filed. I also hear na your person wants to legalize that. Kung ano man yun, kumbaga, kung meron nang tinalikuran sa inyo ha, kung meron nang tinakbuhan, hindi pinanagutan, kung meron mang pinabayaan, gusto nila tong isaayos, okay? Gusto nilang gawin kung ano yung nararapat. Gusto nilang illegal na to. Kumbaga, gusto na nilang pangatawanan kung ano man yung mga tinalikuran nila before. Sabihin natin, kung wala kayong anak, most of my collectives ay naaalala ng kanilang person, yung mga, sabihin natin, yung mga parang, kumbaga, yung mga playfulness na napag-share nyo sa isa't isa, yung happiness, yung kautuan, yung mga, sabihin nating, yung kayong dalawa lang yung nakakaintindi ng ganong trip. Yun, I also feel that. And, eto. Sabihin natin, new beginnings. Limitaw dito yung returning. Sabi ko nga sa inyo kanina, gusto nila na bumalik, nagre-reminisce. And, sabihin natin, pwede itong mag-result ng new beginnings. Gusto nila ng panibagong umpisa. And kagaya ng nabanggit ko kanina, kung kayo ay nasa divorce phase, ito na yung sign na meron talaga magandang pagbabago, new beginning. Sabihin natin let it go. Kung nasa divorce phase kayo, let it go dahil may bago nang paparating. There's change and liberation. Tingnan nyo nga, di ba? Kasi sinabi ko kanina may divorce, kaya ngayon meron change and liberation. Ito na yung isa sa mga transition ng relationship mo, maaari yan. May paparating na panibago na may malaking impact sa buhay mo, okay? And isa yun sa mga options mo. Maaaring sabihin natin ayaw mo pa mag-love life, pero marami kang options. So decision making are coming your way. And sabihin natin na eto,
if ever na meron, na sabihin natin, eto nga meron kang person na in relationship na nagre-reminisce sa'yo, pwedeng sabihin natin, yun ay dahilan, kaya kayo in separation right now is one night stand. I also hear that na kumbaga, pinagsisisihan nila yung mga bagay na yun. Kung sila ay na-involve sa ganun, pinagsisisihan nila yung mga bagay na yun. Okay? Again, kung sila ay na-involve sa one night stand, sa mga taong inseparated right now, pinagsisisihan nila to right now. Okay? So, be lighthearted. I also hear that. Because things coming to light. Oh, yan, 2 beses na may adapt, my loves. Okay, 2 beses na naman. So, ito nga para sa mga taong nasa divorce phase or yung masabihin natin magli-legalize na yung kanilang separation. Change are coming for you. Healing are coming for you, my loves. Okay? Adapt the change. Accept that. Ipakita mo yung, sabihin natin, yung acceptance. Okay? Ang kailangan mo ipakita, your clear you. Hindi mo sabihin natin na wag mo ipoproject yung mga bagay na parang mukha kang walang direction. I also hear that. Because you are guided. Sabihin natin, if you feel lost right now, healing are coming your way. Changing and coming your way. Adapt the change. My loves, adapt the change. Because things coming to light. Kung if you feel, sabihin natin, yung pagkatalo, if you feel na parang, dahil nga nandito na kayo sa divorce phase, if you feel, sabihin natin down, your angels and guides are telling you, you have to cheer up, you have to color your life again. Okay? Kumbaga, gawin mo yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Gawin mo yung mga bagay na parang mapifeel mong young ka ulit. Mapifeel mong bata ka ulit. Kumbaga, yung happiness. Ipakita mo yung freedom and liberation dito. Since na ikaw ay pinakawalan, ipakita mo yung enjoyment ng liberation, my loves. And also, the growth coming for you. Maaring ito ay another phase ng buhay mo. Sabihin natin na dito mo ma-receive yung tunay na blessings because nandito ang growth and expansion card. Itong coffin na to, sabihin natin hindi siya ay napaka-good omen because of the changes and new beginnings coming your way. Pag may umaalis, may dumarating. And speaking of dumarating, dun nga sa taong gustong balikan ulit yung inyong relationship, meron kang maririnig, meron kang mafa-find out na makakapagpagaan ulit ng iyong damdamin. Okay, so ito naman ay also here na para to sa mga tinalikuran and sabihin natin parang hindi ginampanan yung obligation ng kanilang person. Okay, things are coming to light. You will going to find out na meron kang mafa-find out na makakapagpagaan ng iyong kalooban. One of these blessings are coming your way. Okay, let's see message from your person. Doon sa mga sabihin natin in separation or divorce phase, marami kang option. Marami kang, sabihin natin, meron kang mga kailangan pagdesisyonan. Hindi mo kailangan, sabihin natin, makipag-flirt again. Dahil marami kang option na pwedeng gawin. Okay, I don't react when people mention you. You speak to me through music. Sabi ko, nagre-reminisce nga to, my loves. Naaalala ka nito. I'm starting to understand our connection. Okay, so my loves, ito nga yung mga taong nagre-reminisce sa'yo, your person, sabihin natin, kahit sabihin hindi nila pinapahalata, talagang naaalala ka pa rin niya. Naaalala pa rin niya yung good memories, lalo na yung mga kalokohan na pinagsamahan ninyong dalawa. And
ito, kumbaga, this energy to understand your connection, gusto na nga niyang may isaayos. Gusto na niya tong masaayos. Kung hindi man kayo kasal, gusto na rin niyang magpakasal. Kung hindi man, sabihin natin, ito nga, kung meron mang natalikurang bata dito, gusto na niya tong ayusin. Basta ito ay gusto na niyang maayos yung inyong relationship. Gusto na niya tong maiging formal ulit because they are starting to understand your connection. Okay, I can't even look at you right now. I meant what I said. I will do anything for you. Win up. Gusto kang win up ng taong to. Pero nandun pa rin yung, eto, I meant what I said. Kaya, kumbaga, parang nandun pa rin yung pride. I also feel nandun pa rin yung pride. But yung pride na yun, sabihin natin, kung nasaktan ka man niya, niloko ka man niya, meron siyang sinabing kasinungalingan for you, sa'yo. Kung meron man siyang sinabing kasinungalingan sa'yo, things are coming to light, okay? Meron siyang, may tendency na meron siyang aaminin. Kasi eto yun eh, yung energy na to eh. I can't even look at you right now. Nahihiya siya sa kanyang ginawa. Okay, nahihiya siya sa kanyang ginawa, sa kanyang sinabi. Pero nandun pa rin yung pride, kaya hindi siya masyadong nagre-react sa mga tao na nakapalibot sa inyo or sa kanya. But eto, one thing's for sure, gusto kanyang i-win back. Okay, gusto kanyang i-win back. Let's see kung nasa ang phase na yung relationship. Acknowledge. Okay? Take responsibility. So, you have to acknowledge na ang relationship talaga, I also hear na ang relationship talaga, ang tunay na connection ay meron talagang pinagdadaanan. You have to take balance. I-balance ninyo, okay? Because of this numerology, i-balance ninyo. Kumbaga, kung ano man, nai-imagine ko yung, eto nandito, kumbaga, nandito, I channel yung, alam niyo yung nagbabalanse kayo at yung inyong person, okay? Binabalanse ang mga bagay-bagay. Kasi pag ang isa, eto, halimbawa, eto yung scale, andito kayo halimbawa at nandito yung person mo. Pag ikaw ay sumuko, mawawala yung pagkabalanse. So, maaaring dapat kayong dalawa ay stand still para patuloy na magkaroon ng harmony itong relationship na to. Kasi pag ang isa sa inyo sumuko, magiging ganyan na itong plate na to. So, kailangan stand still, magkaroon ng balance and harmony. Okay? Para mabalanse. Yun ang nakikita ko. And because of this numerology na nandito, you have to take responsibility, pati ikaw. Okay? So, kung dadating sa'yo yung taong to, you have to take responsibility. Ano ba yung mga kailangan yung i-apply? I also hear the keys, susi. Susi para sa another chapter ng inyong life. Okay, so yun. Kumbaga dito, sa ano ba tawag dito? Starting over again. Responsibility. Take responsibility. Acknowledge your responsibility. Hindi lang yung partner mo ang kailangan dito may lesson. Pati ikaw. Okay? Take that responsibility, my loves. And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.